once again. So we are down at our topic number 3 for our 7 I ams of Jesus. No? And that is the third I am, sorry, of Jesus is I am the door. Jesus said he is the door, or Jesus is the door. That's the topic number 3. And the text is taken from John 10:7, or sa Tagalog po, Juan 10 verse 7. At sabi doon, kaya'y muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. So, no, there's another verse for that proves Jesus is the door, and that is taken from John 10:9. Ang sabi po doon, ako nga ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas, papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Amen ba? So before we discuss very quick, let's bow down our heads and pray. Lord, we thank you for this third topic, Panginoon Lord, sa iyong 7 I ams, Lord. Thank you, Lord, for bringing us this far. Thank you, Lord, for bringing our hearts together, Panginoon Lord, to hear and understand your word, Panginoon. We thank you that you are with us. We thank you that you called us, Lord. We thank you that you continue to reveal yourself to us, Panginoon, para makilala ka pa namin, para mas lumalim pa, Lord, ang aming relasyon sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya mo. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng buhay. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng kalakasan, Panginoon. And as we discuss, Lord, the lessons and the applications of this third I am of yours, Lord God, continue to be with us, in the midst of us, Panginoon, Lord God, and may you touch, Lord, your child, your creation, Lord, your masterpiece na nakikinig ngayon, Panginoon, Lord God, para i-open, Panginoon, ang kanyang mata at ang kanyang puso kung gaano kakadakila. This we ask in Jesus' name. Amen. Alright. So, the lessons, still 5 lessons, very quick discussion about these lessons. Ang una po doon, ang sabi ng lesson is, Jesus is the only way to salvation. Alam po natin yan na hindi si Mary, hindi si John the Baptist, hindi ang mga apostoles, hindi si Paul, hindi sa kung sino man ang ginamit ng Panginoon sa Biblia ang kaligtasan natin. Si Jesus, He is the only way to salvation. Kaya nga po siya ang pinadala ng Diyos Ama so that He can save us, because He is our Savior. He is the Messiah. And He is the only way to salvation, pagkat walang ibang dugo ang makakasave sa atin sa kasalanan, kundi sa dugo, sa banal na dugo ni Jesus Christ lang po talaga. No? We do not negate that these people used in the Bible, the mighty men of God, the apostles, the people that He used, to spread the word, to disciple people, to do His task, to continue doing the task what Jesus has started. We do not negate that they're really used by the Lord. Even Paul, who is a persecutor of Christians before, ginamit ng Panginoon. Pero hindi tayo masasave dahil kay Paul. Masasave tayo dahil sa Jesus na meron tayo. Amen po ba? And next is, Jesus protects His followers. Alam mo, yun po, totoo po ito. Remember the story of Paul. Remember kung paano si Paul na change ng Panginoon at an instant, na abrupt ang kanyang change ng story ni Paul, di ba? What did Paul do during that time? He persecuted the Christians. He initiated, or he gave permission to kill Stephen, during the time, and Stephen was really doing his ministry faithfully. Si Paul, na hindi pa Kristiyano, si Paul na persecutor ng Christian, siya ang pumatay, or siya ang nag-approve na ipapatay or patayin or stone to death itong si Stephen, no? Pero what did Jesus do along that road, no? Along that road to Damascus, ano ang sabi ng Lord? Ano ang sabi ng Lord kay Paul nung nag-change na, Paul, bakit mo ako pinipersecute? Tinanong siya ni Paul, sino ka ba? Ang sabi ni Jesus sa kanya, I am Jesus, the one you're persecuting.
Grabe lang ang Lord, no? And alam natin during the time na before Jesus appeared, or before Jesus called Paul in that very abrupt moment of his life, no, ang kanyang change, alam natin na marami ng Kristiyano ang natatakot, marami ng Kristiyano ang nagtatago dahil sa mga ginagawa ni Paul. And indeed, Jesus appeared. Ang kagandahan pa nito is that hindi lang winariningan, but then again, pinakita ni Lord ng kanyang mightiness, pinakita ng Lord ng kanyang power in changing Paul from, hating Christians to being persecuted, or together with his disciples preaching the word and boldly saying and testifying that the Lord Jesus is true and He is the true Messiah. So, Jesus will always protect us. Hindi naman ito laban na suntukan. No, it isn't. But Jesus is going to always protect His followers. Alam ni Lord kung paano tayo protektahan. Alam ni Lord kung paano niya tayo susuportahan. Alam ni Lord kung anong suporta at anong proteksyon ang kailangan natin. So you have to be assured, and we Christians should be assured na once ni-receive natin si Jesus as our Lord and Savior, hindi magiging imposible ito. Hindi magiging question ito. Hindi magiging debate na dapat sa puso at isip natin to, because we know Jesus protects His followers at all costs. Amen? Next is Jesus gives spiritual freedom. Ang ating salvation, o ang pagtawag sa atin ng Panginoon, hindi ito sa pilitan, because we're not robots. We were created as God's image and likeness. At pag sinabi natin God's image and likeness, we are, our characteristics is similar to God. Hindi naman tayo God, but God created us next to Him. That's why nga image and likeness image according to His image and likeness. Hindi lang ito wangis pati ito ay kaya natin sumunod sa mga pinagbibili ng Lord kung talagang pupursigin tayo sumunod. So, our spiritual freedom, ang ibig sabihin ng spiritual freedom, ito yung pagkakawala sa buhay na makasalanan. Ang spiritual freedom, ito yung pagkakawala sa buhay ng inggit, sa buhay ng puno ng takot, sa buhay ng puno ng question, sa buhay na puno ng kalungkutan. Ang kahirapan, it really exists because we're still in a cursed world, no? Although na hindi talaga, kagaya nga unang key point nito, that Jesus protects His followers. Ang tanong kasi doon is, kung sasabihin is that, bakit hinihiyaan ni Lord na maging mahirap ako? Pero ang tanong doon, ilang beses ka ba kumakain sa isang araw? May bubong ka bang tinitirhan? May nahihigaan ka ba? May kuryente ka ba? May tubig ka ba? May hinihinga ka bang hangin? May iniinom ka bang tubig? May sinasain ka ba kahit papano? Because if the answer to that is yes, then definitely hindi ka bandaged. Hindi ka pinapabayaan ng Panginoon. Talagang nagpo-provide pa rin ang Lord. That's the reason why our spiritual freedom is best described, of us doing away or removing ourselves from the sin. That's the right description of spiritual freedom. And next, Jesus ensures eternal security. Pag sinabi natin eternal security, ito ay everlasting life. Pag sinabi natin na eternal, ibig sabihin sa pangalawang buhay, sa buhay na walang hanggan, yun ang eternal security na meron tayo. Mas okay nang magkaroon ng eternal security kaysa sa security dito sa mundo. Because mayaman ka man, mahirap ka man, maganda man tingin mo sa sarili mo, pangit ka man, nagpagtapos ka man, hindi, maputi ka man, maitim, ano man ang apelyido mo, ano man ang lahi meron ka, saan ka man galing na lugar, mamamatay at mamamatay tayo. Ito ang katotohanan. This is the truth. We will all die one day. We will all go one day. Pero mas masarap or mas joyful ang ating puso na malaman at maintindihan at maisabuhay that Jesus is our eternal security. Ang problema dito is that kung tatanungin ka, kung mamamatay ka, saan ka mapupunta, at ang sagot mo hindi mo alam, o hindi ka sure na pupunta ka ng langit, na
Kasi alam mo, doubtful ka pa kung talagang may relasyon ka sa Diyos, doubtful ka pa kung talagang nagbabasa ka ng Biblia, doubtful ka pa kung talagang tama ang ginagawa mo, then definitely you are not yet eternally secured. So, enable for you to be eternally secured, you have to deepen your relationship with the Lord. No? You have to know that Jesus is the bread of life. So, kumakain ang ating spiritual through Jesus. Jesus is the bread of life. That's the number 1. And number 2, Jesus is the light of the world. Tama po ba? I am the light of the world, Jesus said. And of course, our number 3, I am the door. I am the door to that salvation, ang sabi ng Panginoon. So, amazing lang, no? And Jesus, as our God, Gentile or Jew ka man, anumang lahing nanggaling ka, anuman apelyido mo, anong sambahan na meron ka, anuman ang kasalanan na nagawa mo in the past, anuman ang achievement mo, anuman ang success mo, anuman yung mga bad stories mo, even your good stories, it doesn't matter. Jesus invites all, and that's the 5th key point for the lesson. Jesus invites all. Ang imbitasyong ito para to sa lahat. So, nasa sa atin kung ating igagrab o ating i-decline o ating tatanggihan. And I hope and I pray that your decision to proceed to encounter is very, very strong kasi iniimbitahan ka ng Lord na may experience yun. Alright? In our application, we have 4. The first one is receive your salvation through Jesus. Again, kagaya ng discussion diniscuss ko kanina. No, a topic before this, walang ibang makakasave sa atin kundi si Jesus lang. So you have to receive your salvation through Jesus and you will be saved through Jesus. Ang number 2, rest in Jesus' protection. Mag-rest tayo or magpahinga tayo sa thought, or let's rest on that thought that Jesus provides us protection or can give us protection. Hindi ang gobyerno, hindi ang pera natin, hindi ang kagandahan natin, hindi ang kung anong meron tayo, kung ilang pera ang meron tayo sa savings account natin, but definitely only Jesus. Jesus is our protection and we have to rest on that. And number 3, live in spiritual freedom. Again, when we live in spiritual freedom, at magagawa lang natin yun kung tatalikuran natin ang kasalanan. Hindi natin magagawa yun kung tayo ay still namumuhay sa kasalanan. And I am sure that when you are convicted, that when you realize to yourself that Jesus is your Savior, that if Jesus really resides in your heart, kung mahal mo talaga ang Lord, kung ma-in-love ka talaga kay Lord, talagang hindi ka babalik o ulit sa kasalanan. Magiging mahirap, oo, hindi magiging madali. Most especially if you've been practicing that sin, or if you're living in that sin for 20 years, 10 years, at kakilala mo pa lang ang Lord. But of course, hindi natin yun iisipin that it is with our own might para ma-overcome yun. Kaya nga, kailangan nating malaman ang 7 I ams of Jesus. Amen po ba? And next, and the last application, invite others to enter that door. Alam mo kapatid, walang kasing satisfying sa pakiramdam o sa puso kung meron kang na-assure na soul papunta sa Panginoon. Once you invite someone in the church, di ba? And you see that that someone change his character, change his heart, or that someone do away from the sin that he usually does, definitely walang kasing sarap sa pakiramdam na you're able to lead that person to the right door. And I hope you will be inspired of this topic number 3, that we have that Jesus is the door. So kapatid, kumatok ka sa door na yun at ikay magbubuksan. Ano ang sabi sa Biblia? Call and I will answer, knock and it shall be opened. I hope that you still have this urge and courage, and at the same time expectation to proceed on topic number 4. I am so excited that you're going to reach the 7th and proceed to the encounter. God bless you.